no matter what. Tingnan nga po natin dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. 2 Corinthians chapter 9, in verse 7. Sabi po dyan, every man, as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly. Sabihin, hindi ka magbibigay, meron kang sama ng loob, or of necessity, hindi nang dahil sa pangangailangan. For God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. No? So, tanungin nga natin yung sarili natin, every time that we participate in giving, sa ating offering, sa ating tithes, sa ating faith promise, nandun ba yung galak sa ating puso? O most of the time, ang pakiramdam natin, nawawalan tayo. Ang pakiramdam natin, nababawasan tayo. Andun yung lungkot, nandun yung panghihinayang. Pero sabi dito, God loveth a cheerful giver. Tatlong bagay ang nais ko pong maunawaan natin when we talk about grace giving. Number 1 is the motivation of grace giving. Ano ba ang motibasyon ng pagbibigay sang-ayon sa biyaya ng Diyos? Ano bang nagtutulak sa atin para magbigay? Walang ibang nagtutulak sa atin para magbigay kung hindi ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Wala na pong iba na makikita tayo sa banal na kasulatan na pwedeng maging motibasyon natin sa pagbibigay kung hindi ang pag-ibig. The Bible says we love Him because He first loved us. Kung ang motivation ng pagbibigay ay pag-ibig, kung gayon, ibig sabihin po nito, grace giving is not eliminated by poverty. No? Di ba? Minsan pagka sa offering, sa pagbibigay, ang iniisip ng isang tao, wala na nga kaming pera No, kulang na nga sa amin yung budget namin magbibigay pa kami. Pero look at the example of the Macedonian churches. No? Tignan po natin sa verse number 2. Binasa natin kanina. 2 Corinthians chapter 8, verse 2. Sabi po dyan, how that in great trial of affliction. Ibig sabihin, hindi lang po sila naghihirap, bagkos meron silang mga dinaranas sa buhay nila na kahirapan. Sabi diyan, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep, anong klaseng kahirapan? Rock bottom, sagad sa hirap. Pero sabi doon, kahit sagad sila sa hirap, abounded unto the riches of their liberality. So sa madaling salita, mga kapatid, hindi dahilan ng kahirapan para magbigay. No? At dito, sabi nga, kahit sila ay dumaranas sa mga pagsubok at sa kahirapan, they became generous when it comes to giving. At dito, ginamit ni Apostol Pablo ang Macedonian Church para maging halimbawa, hindi lamang sa mga mananampalataya during that time, but of course, hanggang sa atin sa kasalukuyang panahon. Sila ay naging mahirap, nagbago yung kanilang lifestyle, pero yung standard ng kanilang pagbibigay ay hindi po nagbago. At ginawa nila ito ng merong kagalakan. Now, in learning to give, para matutunan po natin ang pagbibigay, we have to realize that there is affliction. Hindi po mawawala. Yan ang realidad ng buhay. May mga nararanasan tayong kahirapan, pagsubok, Pero tandaan din natin, nandun yung reality ng poverty. Pero kung yung affliction at yung poverty,
i-combine natin, ihahalo natin sa biyaya ng Diyos, ano po ang magiging resulta? There is joy and there is generosity. No? Hindi natin kayang lampasan ng problema yung biyaya ng Diyos. Hindi natin kayang tabunan ng negatibong bagay ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos will always result into joy and generosity. Bakit? Kasi yung biyaya hindi tayo deserve doon. Pero kung na-realize mong nakatanggap ka ng biyaya ng Diyos, walang ibang magiging resulta ito sa iyo kung hindi maging mapagpasalamat. Merong isang tao na narinig niya minsan yung kanyang pastor na tinatalakay ang patungkol sa pagbibigay. At doon sa pagsasalita ng kanyang pastor, alam niya ginagamit ng Diyos yung kanyang pastor para magbigay siya. No? At ang panalangin niya, Panginoon, magkano kaya yung ibibigay ko? Magkano kaya yung ibibigay ko? Sa madaling salita, nag-pledge siya, nangako siya ng malaking amount. Nangako siya ng malaking amount. Kinausap niya yung pastor niya, Pastor, ito po ibibigay ko sa church, this kind of amount. Nagulat yung pastor niya, ang laki. And then, dumating na yung araw na papasok siya sa trabaho, gamit yung kanyang sasakyan. Sa madaling salita, nasira yung sasakyan niya. Nasira. At ang ginawa niya, dahil hindi na pwede paandarin, naglakad siya pa uwi. Kwento niya ngayon, the other week, yung nangyari sa pastor niya. Niya, Pastor, alam mo ba, nasiraan ako, naglakad ako pa uwi sa bahay. Pero alam mo, nagpapasalamat ako kasi nauna ko nang ibigay yung para sa Panginoon. Kung ako nahuli pa, baka nagamit ko pa yung pera ng Panginoon. No? Siguro, iniisip natin sa kwento ni Pastor, siguro binigyan siya ulit ng Panginoon ng sasakyan. Siguro pinalitan ng Panginoon yung sasakyan niya. Hindi po. Ang gusto ko pong makita natin sa kwento na ito, na itong lalaki na ito, nagbigay sa Panginoon at siya ay masaya kahit siya ay naglalakad pa uwi. It's just a matter of heart. Hindi dahilan ang kahirapan para ikaw ay magbigay. Hindi dahilan ang kawalan ng trabaho para ikaw ay hindi magbigay. Minsan nga wala kang trabaho pero may pera ka eh. Nakakabili ka ng gusto mo, nakakabili ka ng kailangan mo. Kasi hindi dahilan ng kawalan para hindi magbigay. Kung merong kawalan, ang Diyos ang magpupuno. But my God shall supply all your needs, sabi ng banal na kasulatan. Alam niyo si Alexander the Great, nung siya ay namatay, meron siyang isang request. Meron siyang isang request doon sa kanyang kabaong. Pwede ba ilabas niyo yung aking dalawang kamay when I die, doon sa aking coffin, doon sa aking kabaong? Gusto ko nakalabas yung aking kamay at nakabukas yung aking kamay para makita ng lahat ng tao na kapag ang tao namatay, wala siyang dala. Kahit magkano ang pera mo sa bangko, kahit gaano karami ang iyong ari-arian, lahat ng yan iiwan mo. Sabi ni Alexander the Great. Lahat iiwan mo and you will go empty-handed. Pero alam niyo po, may madadala tayo sa langit. No? Kapag ininvest mo yung pera mo sa kaluluwa, sa gawain ng Diyos, yung pera mo nauuna pa sa'yo. Ha? Di ba sabi ng Bible, lay up your treasure. Di ba? Doon sa mga bagay na hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi inaanay. Paano mangyayari yun? Sa pamamagitan ng pag-i-invest sa kaluluwa, pag-i-invest sa gawain ng Panginoon, yung pera mo nauuna pa sa'yo. No? So, makikita natin, grace giving is not eliminated by poverty. No? Pangalawa, pakisundan na lang. Grace giving is not energized by pressure. Ibig sabihin po nito, hindi po sapilitan. Ha?
Tignan po natin sa verse number 3 up to verse number 5. 2 Corinthians chapter 8, verse number 3. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Pinilit po ba sila? Tinutukan po ba sila ng barel? Kinuha po ba yung kanilang mga wallet? Hindi po. Sabi doon, they are willing themselves. Verse number 4, praying us with much entreaty that we should receive the gift. Yun yung masarap doon, ano? Sabi ni Apostol Pablo, wag na kayo magbigay. Mahirap na nga kayo, naaawa na nga. Pero dito, sabi dito, sila pa yung nakikiusap, Apostol Pablo, gusto namin pagpalain ng Panginoon, tanggapin mo yung aming kaloob. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Ibig sabihin, yung ibinibigay nila at ginagamit sa gawain ng Panginoon, pinapakita nun na sila ay bahagi ng gawain ng Panginoon. Sila ay katuwang ng bahagi ng Panginoon. At kung hindi tatanggapin ni Apostol Pablo yung kanilang ibinibigay, ano ibig sabihin nun? Wala silang part. Sabi ni Apostol Pablo, no? Sila pa yung nakikiusap. Verse number 5. And this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. So number 1 na gusto ko pong makita natin, no, walang sapilitan. Giving must be voluntary and not by pressure. Ho? Alam niyo ho, minsan, ano ba naman yan sa simbahan, ano ba naman yan si pastor, puro pagbibigay na lang tinatalakay. No? Masyado namang diktador si pastor, wala na nga kami. Alam niyo kung diktador ang pastor, lahat tayo magbibigay ng tithes. Kung diktador ang pastor, lahat tayo a-attend ng prayer meeting. Lahat tayo a-attend ng morning service. Lahat tayo a-attend ng afternoon service. Pero the mere fact na lahat hindi ginagawa yan, ibig sabihin hindi diktador ang pastor. I am serving at your pleasure. Nagagawa nyo yung gusto ninyo. No? And giving must be voluntary. Hindi sa pamamagitan ng pagsigaw-sigaw. No? Hindi sa pamamagitan ng pananakot. No? Sige, pag di ka nagbigay, babawiin ko yung kaligtasan mo. Nawala na yung kaligtasan. Ano? Not by shaming. Hindi sa panghihiya. Meron ngang isang umattend ng church. Isang lalaki umattend ng church. Bago pa lang siya umattend, naisip niya na magbibigay ako ng malaking amount sa offering ngayon. Tapos, sakto yung preaching ng pastor about giving. No? Bago pa lang siya pumunta sa church, bago pa lang siya maupo sa upuan, alam niya na sa isip niya, magbibigay ako sa Panginoon ngayon. And then yung preacher, talagang pinipilit niya yung giving, talagang kinukumbinsi niya. Ang haba ng sermon niya. Hanggang sa nung offering na, sabi nung ang laki sana ng ibibigay ko, kaso ang haba ng preaching, sige, ito na lang, 100 na lang. Ibig sabihin, malaki na sana yung ibibigay, kaso humaba pa yung preaching. Nabawasan pa tuloy. Diba? Oh. Ano yung kasabihan ng mga pastor? Ano yung kasabihan ng mga preacher? Mahaba o maigsing mensahe, pareho lang din ng love gift yun. No? Meron pang isa, nakalimutan ko lang eh. So ano nagmo-motivate sa atin when it comes to giving? What motivates us? Tingnan natin sa Matthew chapter 6, verse 21. Matthew chapter 6, verse 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan yung yaman mo, saan ka gumagastos, saan mo iniimpok yung pera mo, nandun din yung puso mo. Mga kapatid, mga kaibigan, madalas ko itong naririnig sa mga pastor. Sabi doon, let's put our money where our mouth is. No?
ilagay natin yung pera natin kung nasaan yung bibig natin, nasaan yung bukang bibig natin. Ano bang bukang bibig natin? Kung nagpipreach tayo about soul winning, kung nagpipreach tayo about loving the Lord, dapat pati yung pera natin nakabuntot doon. Di ba? Hindi bagay kung puro kagawain, puro ka pagmamahal sa kaluluwa, pero in giving, di ba? Alam natin yung sarili natin. You can check the record. No? Siguro kung papangalanan nung Diskaya yung mga hindi nagtatites, ako, laglag tayo. Let's put our money where our mouth is. So, grace giving is not eliminated by poverty. Hindi po excuse na mahirap tayo. Remember yung widow and two mites? No? Sabi ng Panginoon, sino nagbigay ng malaki? Yung babaeng balo. Bakit? Binigay niya lahat. So, it is not energized by pressure. Hindi sapilitan, walang sigawan, walang panghihiya, walang kahit na anuman. Hindi i-announce dito sa pulpito, okay mga kapatid, ito yung mga pangalan ng hindi nag-o-offering, hindi nagtatites, hindi nagbibigay ng faith promise. Ito po ang pangalan. Walang ganun po. Hindi ititiwalag. No? Hindi aalisin ang kaligtasan. Then number 3, grace giving is not excused by performance. Nag-preach na nga ako pa mag-o-offering. Umawit na nga ako pa mag-o-offering. Nagturo na nga ako pa mag-o-offering. Hindi po excuse. Naglilingkod tayo sa Panginoon, gumagawa tayo sa Panginoon, pero at the same time, let us give. Tingnan natin sa verse number 7. 2 Corinthians chapter 8, verse 7, therefore, as ye abound in everything, sumasagana kayo sa maraming bagay, sa pananampalataya, and utterance, and knowledge, in all diligence, in your love to us, see that ye abound in this grace also. Kaantabay, kasabay, ng paglago mo sa pananampalataya, sa ginagawa mo sa Panginoon, sa pagtuturo mo, sa pagdidisciple mo, kasabay nun, ikaw din naman ay managana sa biyaya na ito. Sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na ito, walang problema sa inyo. Ang gagaling nyo nga ang uhusay nyo nga Pero sa kabila ng husay nyo, husayan nyo rin naman yung pagbibigay. Grace giving is the desire and the ability to do the will of God. Yun po yung grace giving. Panginoon, magkano po ba yung gusto nyong ibigay ko? Pag nanalangin tayo, may discernment naman na ibibigay sa atin ng Panginoon At kung ano yung sinabi niya sa atin, yun yung ibibigay natin. And rest assured, kung yan yung sinabi ng Panginoon sa'yo, siya ang bahala dyan. And no service. Hindi porket pastor ka, hindi ka na magbibigay. Hindi porket Sunday school teacher ka, hindi ka magbibigay. Hindi porket choir director ka, pianista ka, gitarista ka, janitor ka sa church, hindi ka magbibigay. Walang excuse. Lahat tayo magbibigay. There is no excuse. And then lastly, grace giving is not enforced by power. Tingnan natin sa verse number 8. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Sabi ko sa inyo kanina, anong motivation natin sa pagbibigay? Pag-ibig. When you give, you show that you are sincere in your love to the Lord. Because He loved you. Sabi naman dito sa verse number 9, for ye know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, ang ating Panginoon, siya ay Diyos, siya ay mayaman, siya ang may-ari ng lahat ng bagay, sa kabila ng kanyang kayamanan, iniwan niya ang lahat. Yet for your sake, He became poor, that ye through His poverty might be rich.
Sabi diyan sa verse 8, and to prove the sincerity of your love. In verse 9, ginamit ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesus. Paano siya nagbigay sa atin? Kung kilala natin ang ating Panginoong Hesus, ang resulta nito ay tayo ay maging mapagpasalamat sa Kanya. Tayo ay magbigay sa Kanya. Pero kung hindi mo kilala ang Panginoong Hesus at nakikinig ka sa mensahe na to ngayong umagang ito, ang nasa isip mo, ano ba yan? Pera na naman. Ano ba naman yan? Bigayan na naman. No? Sabi ko sa inyo, kahit na anong mensahe, kung mali ang puso, negatibo pa rin ang resulta. No? Kahit gaano mo pagandahin ang mensahe, kung yung nakikinig, mali yung puso. No? Iinit lang ang puwet niyan, pero hindi ang puso. No? Sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Minahal ka ng Panginoon, binigay niya ang kanyang sarili para sa iyo. And so, ang pagbibigay ay dapat din, ang motibasyon nito ay pag-ibig. So, that is the motivation. Now, let us go to number 2. The method of grace giving. Paano natin gagawin ito? Number 1, it must be marked by performance. Gawin natin. Tignan natin sa 2 Corinthians chapter 8 in verse number 11. 2 Corinthians chapter 8 verse 11. Now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. Ano sabi nung Nike? Di ba may t-shirt sila, may sabi doon, do it. Kung alam mo na tama ang magbigay, kung kinakausap ka ng Panginoon na magbigay, anong gagawin mo? Do it. Magbigay ka ng iyong tithe. Magbigay ka ng iyong offering. Magbigay ka ng iyong faith promise. Magbigay ka ng iyong commitment at contribution. Ba? Yun lang naman yung giving natin eh. Tithes, ibig sabihin nun 10%. No? 10% ng iyong gross income. Ibig sabihin, hindi pa binabawas yung SSS, hindi pa binabawas yung tax mo. Kung magkano yung kabuong kita mo, computein mo, multiply 0.10, yun ang tithes mo. And when you give your tithes, nagbabalik ka pa lang. Hindi ka pa nag-offering, hindi ka pa nagpapasalamat. Then you decide, you pray sa offering, magkano ang iyong ibibigay. That's your decision. And then when you give your offering, meron pa tayong faith promise. What is faith promise? For mission. No? Sa faith promise, pwedeng hawak mo na, pwedeng hindi mo pa hawak. Nangako ka sa Panginoon by faith, pinanalangin mo, binigay sa iyo ng Panginoon, para yon sa mission. That is faith promise. And then, paano naman po, Pastor, yung commitment and contribution? Eh, nangyayari po yung commitment and contribution, hindi siya palagi. Depende sa pangangailangan ng gawain. No? Ibig sabihin, kung lumalaki na yung gawain, kailangan na ng electric fan, kailangan na ng extra upuan, doon lang tayo nagko-contribute. Hindi naman palagi yun. For a while, nagre-rent tayo, nagko-contribution tayo sa rental. Pero hindi yun habang buhay. Time will come, matatapos din yun, depende sa pangangailangan ng gawain. No? So, ganun po yun. No? Kaya kung hindi pa kayo nakaka-commit sa rental natin, mag-commit na kayo. Oh. Yung mga hindi nag-commit, the first time na pinag-usapan natin yan, baka ngayon pinagpala ka na ng Panginoon, it's about time you commit. No? Hindi ka pa kasali nung una tayong nag-move dito, una tayong nag-commit, and then ngayon pinagpala ka na ng Panginoon. Maybe yung iba sa inyo na-promote na sa trabaho, nagkaroon na ng raise. So kung paano ka pinagpapala ng Panginoon, if God is generous to you, then be generous also.
Ang galante ang Panginoon sa iyo, di maging galante ka rin sa Kanya. No? So yan yung ating mga giving. No? At yan ay ginagawa natin voluntarily. No? Walang kakatok sa bahay nyo, kapatid, yung tithes mo hindi ka nagbigay. So it must be marked by performance. Do it. And then secondly, it is measured by providence. Tignan natin sa verse number 12. Chapter 8, verse 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man had, and not according to that he had not. Ibig sabihin, kung magbibigay ka, ang ipangako mo sa Panginoon, yung meron ka. Ang ibigay mo sa Panginoon, yung meron ka, yung hawak mo, yung nababudget mo. No? Papangako mo sa Panginoon, Pastor, alam mo, pag ako tumama sa loto, 2 milyon, sa'yo na yung 1 milyon. Eh, kailan ka tatama sa loto? Sa pader, pwede ka pang tumama, pero sa loto, mukhang imposible. No? Ibig sabihin, huwag mo ipangako yung wala. Ibigay mo kung ano yung meron ka. According to that a man had, and not according to that he had not. For I mean not other men, be ease and ye burden. No? Hindi pwedeng equal yung bigay. Hindi pwedeng equal yung offering. Ano? Kung yung iba, madali sa kanila yung 2,000, sa iba, hirap na hirap. No? Pero sabi dito, but by an equality. Ano ibig sabihin ng equality? Equality ng amount? No. Ibig sabihin, lahat magbibigay. Pastor, asawa ng pastor, deacon, miyembro, choir director, choir member, Sunday school teacher, nanay, tatay, bata. Mas maganda nga yung mga bata, turuan na natin eh. Kasi pag yan lumaki at hindi sila nasanay na magbigay, mas mahihirapan tayo. But by an equality, and now at this time your abundance may be supply for their want, and their abundance also may be supply for your want, that there may be equality. In other words, ang Diyos po, hindi siya humihingi sa atin ng mga bagay na hindi natin kayang ibigay o wala sa atin. Humihingi siya ng mga bagay na nasa sa atin na. Tingnan po natin sa Mark chapter 12 verse 41. Mark chapter 12 verse 41 up to verse 43. And Jesus sat over against the treasury and beheld the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. So dito in Mark 12:41, alam na natin tong kwento nito. It's about the widow and the 2 mites. Sabi dito sa verse 41, merong mga mayayaman, no, naghulog sila ng kanilang mga offering, talagang marami, no? Hindi natin alam kung congressman tong mga to, mga contractor ba to, o mga engineer ba to ng DPWH, basta mayaman sila. Verse 42, and there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites. No? So, ibig sabihin, ito yung smallest amount during that time, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, verily I say unto you, that this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury. Verse 44, for all they did cast in their abundance. Yung hinagis nila, sobra-sobra lang yun ang yaman nila. Pero itong babae na to, sabi sa verse 44, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. So sino nagbigay ng pinakamalaki? Yung babaeng balo. Why? Kasi kasama yung puso niya, yung pag-ibig niya. No? Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig. Pero kapag umiibig ka, hindi pwedeng hindi ka magbibigay. 1 Corinthians chapter 16 verse 2.
1 Corinthians chapter 16 verse 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. No? Hindi po sinusukat dito yung amount. Ha? Ito, mas malaki binigay nito, mas paborito kong anak to. Hindi po. Yung puso. At sabi dito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, kung paano ka pinagpala ng Diyos, ganun din naman magbigay. Kailan? On the first day of the week. Kailan tayo nananambahan? Sa unang araw ng linggo. Sunday. No? So you give. No? Diba? Sabi sa Malakay, bring ye all the tithes into the storehouse. No? Kaya, pumunta kayo sa church. No? May kilala ako dati, umaattend dito eh. Yung anak yung nagbibigay ng tithes, ng offering. No? Ikaw mismo magdala doon sa church. Huwag mo i-Gcash. No? Huwag mo i-pay Maya. Dalhin mo yung offering mo. Dahil yan ay pasasalamat mo, pagbabalik mo, pagkilala mo sa biyaya ng Diyos sa iyong buhay. It is personal. No? Hindi ang Diyos nagpapala sa iyo, nagbibigay sa iyo para ubusin mo lang lahat, no? Pag ganun ang kaisipan mo, no, meron kang blessing, meron kang resources para lang sa sarili mo, masahol ka pa sa mga buhaya. Diba? Akin lang to, binigay to sa akin, uubusin ko lahat to, wala akong ititira. Diba? Ganun yung buhaya eh. Kaya nga, diba, minsan nagtatanong tayo, bakit yung mga congressman nilalarawan natin sa buhaya? Because of the picture of greed, kasakiman, selfishness. Kaya pag ikaw, sakim ka, ayaw mo magbalik sa Panginoon, para ka ring buhaya. Lahat gusto mo sa'yo. No? So hindi nagbigay ang Diyos para sa'yo para ubusin mo. Bagkos nagbigay sa sa'yo because you are a steward. Katiwala ka lang. Tingnan natin sa Luke chapter 12 verse 48. But he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required. Pag marami ang pinagkatiwala sa iyo, marami ka ring ipagsusulit. No? Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Sino nagbibigay sa iyo ng kakayahan para magkaroon ng tinatangi, ng yaman sa iyong buhay? Ang Diyos. Siya ang may-ari ng lahat. The heavens is the Lord and the fullness thereof. Sa Kanya nanggagaling ang ating buhay, ang ating kakayahan, ang ating talento, ang ating katinuan ng isip. Psalm 35 verse 27. Psalm 35 verse 27, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause, yet let them say continually, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of His servant. There are many Bible characters na masasabi po natin, they are rich. We have Abraham, we have Joseph of Arimathea, kung saan hiniram ng Panginoon yung kanyang libingan. We have Mary, Martha, and Lazarus. Hindi po galit ang Diyos sa pera. Ang kinamumuhian ng Diyos yung pagiging ganid, pagiging makasarili, no? At yung pag-hoard ng blessing. Binigyan ka ng blessing para yung ibang tao ma-bless din sa'yo. No? Pero kung sa'yo lang, gusto mo lang kulungin, di ba yung tubig sa alulod, pag hindi na yan dumadaloy, naging stagnant na yan, babaho yan eh. No? Hindi magiging maganda. Kaya yung blessing, dapat padaluyin mo lang. I-share mo din sa iba. Diba? Anong sabi natin? Sharing is caring. No? Gusto mo, ikaw lang nireregaluhan, pero ayaw mo magregalo sa iba.
Pag hindi ka niregaluhan, nagtatampo ka. Diba? Gusto mo yung gusto mo lang nasusunod. Diba? Oh. Hindi dapat ganon. Dapat meron tayong malasakit sa iba. And we are blessed for us to become a blessing also. So, makikita natin, it is marked by performance. Do it. Gawin mo kung alam mong tama yan. Measured by providence. If God is generous to you, be generous also. And then number 3, managed by prudence. No? Tingnan natin sa verse number 16. 2 Corinthians 8:16. But thanks be to God, which put the same earnest care into the heart of Titus for you. Now, sino si Titus? No? Si Titus dito sa 2 Corinthians chapter 8, he is the treasurer. In other words, siya ay kabilang sa mga church officer. May trabaho siya, may tungkulin siya. Ano yung trabaho niya? Ingat yaman. No? Hindi yung katulad ni Judas. Si Judas, treasurer din. No? Noong binasag ni Mary yung alabaster box. No? Nung binasag yung alabaster box, sabi ni, ano ba nangyari nun? Tulungan nyo nga ako. Nung binasag yung alabaster box, sabi ni Judas, sana ibenta na lang natin for a certain pieces of silver. No? Tapos yung pinagbentahan, itulang natin sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. No? Pero sabi ng Panginoon, yung mga mahihirap palagi niyong kasama. Pero ako minsan lang. Ibig sabihin, ginawa nung babaeng ito yung tama. Pero si Judas, ang nasa isip niya lang talaga, pera. Pero si Titus, hindi ganun. Hindi siya, wala siyang masamang motibo. He is a good treasurer. He is a good officer ng simbahan, ng iglesia ng Diyos, ng church. Tignan po natin dito. Nung nangailangan sila ng officer at si Titus ang napili, alam ni Apostol Pablo na siya ay karapat-dapat sa posisyon na ito. Why? Because number 1, he is a man of compassion. Meron siyang pag-ibig sa kaluluwa. Bakit ba tayo nagbibigay? Maliban sa pangangailangan ng church, sa mga gastusin, nagbibigay tayo para maisulong yung mabuting balita. Para mas marami pang tao ang makakilala sa Panginoong Hesus. Para marami pang kaluluwa ang maligtas. At si Titus, very evident na ito talaga yung puso niya. No? At yun yung maganda. No? Kasi pagka sa church, ang isang officer, iba yung takbo ng utak, material, hindi spiritual, magkakagulo eh. No? Magkakagulo. Kaya maraming church, anong nangyayari? Nadi-divide, na wawasak yung gawain. Kasi hindi na sila nagkakatagpo-tagpo ng utak eh. Yung isa, material na, yung isa, paano papaasensuhin ng, ano? Kaya dito sa church natin, lagi kong hinihiwalay yung mga business, di ba? Kung may business kayo, pag-usapan ninyo sa ibang agenda, sa ibang lugar. Hindi natin pwede pagdugtungin yung material at spiritual. Yung business na lulugi, yung business na tatalo. Diba? Hindi ka pwedeng mangako na, talagang yayaman tayo dito. Paano kung natalo? Ano ka, Diyos? Papangako mo na palaging panalo? Hindi natin pwede pagdugtungin yan. At pagka pinangako na natin yan sa tao, of course, dadami tayo dito. Diba? Mag-networking tayo. Ang ibebenta natin, ano yung dati? Yung bihon, toothpaste, toothbrush. Yun yung mga product natin. Dadami talaga tayo kasi business eh. Kaso pag nalugi na, natalo na, diba? May hangganan ng lahat. So doon tayo sa spiritual. Doon tayo sa kaligtasan. At ang programa ng Diyos ay hindi matatapos. We need compassion for the soul. And then number 2, he is a man of consecration. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. And not that only, but who was also chosen for the churches.
So ano pong ginawa kay Titus? He is set apart. He is chosen. Siya ay appointed. Siya ay pinili para sa trabaho na ito because he fits for the job. Sakto yung trabaho para sa kanya. Wala nang ibang tao na nakita nila, na pinanalangin nila that is perfect for the job maliban kay Titus. No? Pinapangaral niya, nasa Bible, may pag-ibig siya sa kaluluwa. So therefore, sino pang pipiliin nila? Diba? Yung isang tao na kung ano yung sinasabi niya, yun din yung kanyang ginagawa. So he is set apart. Number 3, he is a man of character. Verse 21, providing for honest things. No? So si Titus, siya ay full of honesty. Ang pastor at kung sino man sa loob ng church na humahawak ng pera, ng gawain ng Panginoon, must be full of honesty. No? Ibig sabihin, kung saan nagasta yung pera, dapat alam, may record. No? Dito sa ating church, salamat tayo sa mga gumagawa ng ating financial report kasi hindi na kayang gawin yun ng pastor. Ang ginagawa na lang ng pastor, sinusupervise niya. Kaya ang isang title ng pastor, he is the bishop. He is the overseer. He is the supervisor, the manager of the church. No? Pinangangasiwaan niya. Pero may mga volunteer tayo, hindi sila binabayaran, na sinusulit. Ibig sabihin, binibigyan ng account kung saan natin nagagastos yung mga pananalapi na yan. And then, number 4, he is a man of competency. Verse 22, and we have sent him with them, our brothers, whom we have oftentimes proved diligent. No? Pinaghuhusayan niya, pinag-iigihan niya yung kanyang trabaho. At ganun din naman tayo dito sa ating gawain. Kung magkano yung binigay, nire-record natin, binibilang natin, iniipon natin, at ginagasta natin ng may buong pag-iingat. Ino-audit natin ang lahat ng yan, nagbibigay tayo ng report, no? Para alam, transparent tayo kung ano ang nangyayari sa ating pananalapi. So number 3, let us go to our third point. So not just the motivation of grace giving, no? Nandun din yung method of grace giving, but number 3, the manifestation of grace giving. Anong epekto kung ikaw ay magbibigay sangayon sa biyaya ng Diyos sa iyo? Number 1, there will be an encouragement. Di ba? Pag nagbibigay ka, mai-encourage din yung iba na magbigay. So, hawaan natin yung iba, impluwensyahan natin yung iba. Gaano kasaya magbigay? Gaano kasaya magbalik sa Panginoon, kilalanin ng Panginoon sa ating buhay? 2 Corinthians chapter 9, verse 1. For as touching the ministering of the saints, it is superfluous for me to write to you, for I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal had provoked very many. No? Sabi doon, yung katapatan ninyo, yung ginagawa ninyo, ay nagtulak sa marami. No? Kasi yung pag gumagawa ka ng maganda, pag gumagawa ka sa Panginoon, pag nagbibigay ka sa Panginoon, nakakahawa. Yun yung magandang pangahawa. No? Yung mabuting bagay, yung nagsisipag ka sa church, nagiging tapat ka sa Panginoon, nagiging giver ka, yun yung magandang nakakahawa. Pero pag ikaw hindi ka nakikinig sa mensahe, nakikipagchismisan ka lang, puro ka lang reklamo, di ba? Tapos, natutulog ka lang pag service, yan yung mga bagay na hindi magandang makahawa. No?
At sa tagal ko na pastor, siguro naman may karapatan na ako sa obserbasyon ko, karamihan sa church na mareklamo, karamihan sa church na nagre-reklamo when it comes to giving, I tell you honestly, sila hindi nagbibigay. Ha? Pansinin ninyo. Sige, observe niyo sarili niyo. Kung kayo mareklamo, kausapin yung treasurer natin, check mo yung record mo doon. Ha? Para mapatunayan mo yung sinasabi ni pastor. Karamihan sa mareklamo, karamihan sa madaldal, kung ano-ano sinasabi when it comes to giving, sila mismo hindi nagbibigay. They are not faithful. Pwede ninyong obserbahan sa inyong sarili. No? Pero dito, sabi doon, yung kanilang pagbibigay had provoked very many. No? Meron kaming tinatayong organisasyon ngayon sa North Caloocan. Bago lang, itong mga ilang linggo pa lang yata. Medyo asiwa ako kasi may mga personal differences bilang pastor na hindi ko mai-compromise. Pero tumayo yung isang matandang Baptist pastor diyan sa Gawin ng Pangarap. Nire-respeto natin kasi mga nauna sa atin yan. Biro mo ba naman? Sabi niyo, o sige, as our organization start, I will give 5,000 pesos as a seed money. Ang topic ng diskusyon namin, anong pangalan ng grupo, sino mga officer, anong activities. Pero sabi nung pastor, bibigay ako ng 5,000 pesos para sa organization. Iparehistro natin. Tama siya eh. Oo nga naman, nagtatayo tayo ng organisasyon. Tayo kipag-usap tayo sa mga polito. Hindi naman tayo legit. Wala tayong identity. Wala tayong rehistro eh. Kaya sabi niya, as the seed money, eto, 5K, nilapag niyang ganyan. Pangrehistro natin. Kalimutan niyo muna yung officer, kalimutan niyo muna yung mga kung ano-ano. At ako naman, nung nakaupo ko, na-challenge ako, oo nga naman. Ang dami niyong pinagsasabi, nagtatalo-talo kayo. Ito kailangan natin ng gasolina, ng pondo para gumulong yung grupo natin. Walang grupo na hindi kailangan ng pera. Walang samahan na hindi kailangan, kahit toda lang yan, samahan ng toda, may pondo yan. Diba? Kahit magkakaibigan lang kayo, may pondo kayo kasi gagala kayo eh. Kakain kayo eh. Nahamon ako dun sa pastor. At ganun yung sinasabi dito. Yung Church of Macedonia, hindi lang sila puro ganun. Dumukot sila, nagbigay sila. At yung pagbibigay nila, provoke, nahamon yung marami. Yun yung magandang impluensya. Ha? When you give, you encourage others to give also. Diba? Pag ikaw nakikinig sa mensahe ni pastor, nagno-notes ka, magtataka yung katabi mo, siya wala siyang dalang Bible, o siya wala siyang dalang notebook. Diba? Ang punto niya lang sa church, makikipagkwentuhan lang siyang ganyan. Diba? Magtataka siya, bakit ito nakikinig pa talaga? Talagang kala mo, yung sinasabi ni pastor, galing sa langit pag nakikinig siya. Ngayon, later on, kada ilang balik niya, gugulat ka, may Bible na yan. Gugulat ka, may notebook na yan, may ballpen na yan. Nagno-notes na rin yan. Bakit? Nahawaan mo. Diba? Ikaw, pag nakikinig ka ng mensahe, puro ka amen. Diba? Yung amen, magandang ministry din yun. No? Hindi nyo ba alam yung amen, ministry din yun? Kasi yung mga natutulog, nagigising. Diba? Pagka babagsak na yung ulo, amen! Amen din siya. Pero kailangan, mahusay ka magbantay kung kailan ka i-amen. Kasi baka mamaya, mali yung ma-amen mo. Masama pala yung sinasabi ni pastor, amen! Gulat ka, ikaw lang umamen. Kasi kagigising mo lang eh. Magandang makapanghawa tayo sa mabuting bagay. Kapag ikaw maaga sa service, na nai-encourage din yung iba na maging maaga. Diba? Start doing what is right. Influence others. Be the catalyst.
And we give to the Lord through the local church. No? Nagbibigay tayo. Yun yung sistema na ginawa ng Panginoon. Saan ka magbibigay? Through the local church. No? Kaya nga meron tayong pagbibigay sa mission. Pastor, pwede ko ba idirekta sa missionary? Pwede rin naman. Kaso meron, pagka pinagsama-sama natin, kung ano yung meron tayo, mas marami tayong matutulungan. Diba? Pagka ikaw may sarili kang mundo, bahala ka sa buhay mo. Diba? Malayo yung mararating pag tulong-tulong, pagsama-sama Diba? Kung isang padalahan na lang yan, kukolekta natin gano'n, papadala natin kay pastor na ganito, mas magaan. Hindi ka na magbabayad ng padala. Yung nagkukolekta na, ang siyang mamumroblema noon. So, yun ang sistema. We give through the local church. No? At kung ano yung ginagawa natin ngayon, will be an example, will be our legacy to the next generation. So tayo, may pangangailangan tayo ngayon, ito yung sitwasyon natin. No? Pero time will come, iba naman yung sitwasyon ng mga susunod sa atin. Iba yung problema nila, iba yung setup nila, iba yung mga pangyayari, pero yung halimbawa na binigay natin, kokopyahin nila, gagayahin nila. No? Kaya maganda ngayon kung may mga anak tayo na mga bata pa, sanayin na natin. Turuan na natin. Anak, ito yung tithes ito yung ikapua para to sa Panginoon. Ito offering to. Ito, faith promise to. Pag sinabing faith promise, para sa mission yan. Diba? So, natututo rin silang mag-budget. No? Natututo silang mag-budget. Noon, ang tawag lang namin, ng mga bata kami, I'm giving. I'm giving kasi ang kinakanta pag offering ng mga bata, I'm giving. Kaya kakalabit na kami, wala akong I'm giving. Diba? Bibigyan kami 5 piso. No? Baon ko nung elementary, 5 piso. Bibili ka ng saging na saba, bibili ka ng popcorn, bibili ka ng dilis na pula, yun na yung baon mo sa 5 piso. Diba? At syempre, itatabi mo yung para sa Panginoon. No? So we will be an example. Then number 2, there will be an encouragement. Number 2, there will be an enrichment. Ano yun? Merong pagyabong, pagyaman, paglago. Tingnan natin sa verse number 6, chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, verse number 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth the cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Sabi doon, pag nagtanim ka ng masagana, aani ka ng masagana. No? Ito ang maganda sa prinsipyo ng pagtatanim. Ano po? Di ba pagka nagtatanim ka, ano bang makikita mo sa isang buto ng prutas o ng gulay? No? Makikita mo yung buto na very insignificant. Walang halaga, isa lang yan. No? Pero pag yan tinanim mo, time will come, magiging puno yan. At yung puno na yon mamumunga at maaring ikaw tinanim mo isa lang, pero ang daming nakikinabang, may mga hayop na sumisilong doon, may prutas na may mga nakikisungkit ng bunga doon. Yun po ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. No? At marahil, kaya tayo nakakilala sa Panginoon, yung iba sa atin dito, because there is someone who gives. May nagbigay. May nagbigay ng oras nila, ng panahon, ng pananalapi. Kaya tayo naabot ng mabuting balita. In other words, pag nagtanim ka, later on may makikinabang.
later on, may magiging bahagi ng blessing na iyong itinanim. It will multiply. It will benefit many. No? Parang itong gawain natin, itong Mount Olives Baptist Church. Ba? Sinimulan to ni Pastor Greg. Nagsimula sa isang tao. Pero lahat tayo nandito ngayon. No? Lahat tayo na pinagpapala sa pangangaral ng salita ng Diyos. Lahat tayo nakakilala sa Panginoon. Nagsimula sa isa. May nagtanim, nagmultiply, nagbunga, lumago. There will be an enrichment. At marami ang nakinabang. In other words, yan yung tinatawag natin na double blessing. No? Bakit tinawag na double blessing? Blessing ba yung pagbibigay? Yes. Blessing ba yung pagtatanim? Yes. Pero time will come, pag yan lumago, blessing pa uli. Diba? Parang buy one, take one. Nagtanim ka, blessing yon. Pag yan lumago, pag yan nagbunga, blessing pa uli. No? So there will be an enrichment. Then lastly, there will be an exaltation. Verse number 12 up to verse 13. Verse number 12 up to verse 13. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but it is abundant also by many thanksgiving unto God. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. So kapag tayo ay nagbigay, sino ang nabibigyan ng kaluwalhatian? Walang iba kung hindi ang ating Diyos. No? Kaya nyo bang sabihin, tuwing nagbibigay kayo, sa inyong puso, to God be the glory. No? Ganun ba yung pakiramdam nyo pag nagbibigay? To God be the glory. Sa Kanya ang kaluwalhatian. Ha? O pag nagbigay kayo, Pastor, may sukli pa ako Ganun ang tamang puso sa pagbibigay. As we close, tingnan natin dito sa huling verse, verse number 15. Chapter 9, verse 15, thanks be unto God for His unspeakable gift. Ano ba yung unspeakable gift sa atin? Ha? Hindi masabi, hindi mailarawang regalo. Ha? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. In other words, who is the unspeakable gift? The Lord Jesus Christ. Sabi ng Bible, we are blessed with so many spiritual blessing. Ano ba yung mga nakamtan mo nung tinanggap mo yung Panginoong Hesus? O maybe may kasama tayo ngayong umaga na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Magiging mahirap, magiging masakit sa iyo ang usapan ng pagbibigay kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Hesus. Pero kung ikaw ay may relasyon sa Panginoong Hesus, nauunawaan mo, ang Panginoon ang unang nagbigay, nagbabalik ka lang. Tayong lahat ay tumayo at tayo po'y magwawakas sa panalangin. But before we close in our prayer, this is the time for us to reflect. Mga kapatid, mga kaibigan, kamusta po ang inyong pagbibigay? Ginagawa mo ba ito ng tama? Ginagawa mo ba ito ng may buong katapatan? Ngayong umagang ito, narinig mo ang palaala ng pagbibigay sangayon sa biyaya ng Diyos. If God is generous to you, bilangin mo nga yung pagpapalang nakamit mo ngayong umaga. Bilangin mo nga yung pagpapala na pwede nating sabihin hindi mo deserve and yet nakamtan mo. In other words, we can say that God is always
gracious. Sana naman mag-manifest yung biyaya na yon sa iyong pagbibigay. Pagpapasalamat, pagkilala sa ating Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo, mayaman ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang kahit na anong maikakaloob mo. But by the mere fact na ikaw ay nagbibigay ng mayroong kagalakan, pinapakita nito na kinikilala mo ang Diyos, na mahal mo ang Diyos, at meron siyang unang lugar sa iyong puso. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ngayong umagang ito, kung ikaw ay sang-ayon sa mensahe na ito, tama ang salita ng Diyos, mali tayo. If you agree in the Word of God when it comes to giving and you want to comply, you want to obey, you want to trust in the Lord, Pastor, wala akong ganong pananalapi. Kulang pa ang budget. Gusto mo bang maiwas to? Gusto mo bang maitama? Simulan mo sa pagbibigay ng iyong sarili. Sabi sa Bible, ang mga Macedonian believers, paano nila nagawa ito? Mahirap sila, may kakulangan, and yet nakapagbigay sila. Kasi yung puso nila, yung sarili nila, ibinigay nila sa Panginoon. Nagsisimula ang lahat sa iyo, sa sarili mo, sa puso mo, sa isip mo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. At kung gusto mo, pagpalain din ng Panginoon, why not come to this altar this morning? Ang Diyos ang bahalang mag-provide. Last Sunday, napakinggan natin when Isaac and Abraham went to that altar. Ano sabi ng tatay niya? God will provide. God will provide. Naniniwala ka bang magpo-provide ang Diyos? He will always will. The question is, are you willing to give back? Are you willing to honor God? That is grace giving. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil kayo'y mapagbiyaya. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Great is thy faithfulness, they are new every morning. Kung sa bawat sablay namin sa pagbibigay, kikidlatan niyo po kami. Tapos na po kami. Pero the mere fact na nandito kami, mayroong pangalawang pagkakataon, mayroong panahon para ayusin ang aming pagbibigay. Salamat po. At alam din namin na kung kami po ay hinihinga ninyo upang magbigay, kayo rin naman po ang magpo-provide. Kaya dalangin po namin, itama nyo po, itono nyo po yung aming puso pagdating sa usapan na ito. At nandun yung pagpapasakop, pagsunod sa inyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maaari na po tayo makabalik sa ating mga upuan. Hilingan po natin ang ating leader. Sound check. Maraming salamat po sa magandang mensahe mula sa ating pastor at hilingan po natin ang ating choir. Check.